Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nagsusubscribe, pwede po bang paki-click muna ang ating subscribe button? Maraming salamat. Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa 2025 budget hearing. So, napakainit, no? Masyadong mainit ang ating 2025 budget hearing. No? Ito ang ating alam niyo po. Tingnan niyo ba ito? Alam tayo, no? Para may pakialam tayo sa ating lipunan. Mga mahal kong mga kababayan. Tingnan nyo tinatalakay sa Senado, sa mababang kapulungan ng ating House of Representative, no? Ang 2025 budget. Kung makikita nyo, ang ating butihing Vice Presidente na si Sara Duterte ang siyang pumarap doon para sa kanyang 2025 budget. So, napakarami niyang kalaban, no? So, 47 versus 1. So, ang umangalang ako doon sa ating mahal na Vice President, Sara Duterte. Ang sabi niya na kaya hindi niya pinaupo ang ibang kasamahan niya sa OVP kasi meron siya nakita or narinig na sabi-sabi na scripted lahat ng itatanong. So, mas minabuti niyang siya na lang umarap kasi kung siya daw ay makukontempt, siya lang, hindi nakasama at makakauwi sa kanilang pamilya yung kanyang mga kasama. So, doon pa lang maging proud tayo na makikita mo na meron talaga siyang paninindigan sa sarili. Talagang kaya niyang harapin at kaya niyang magsakripisyo. Yan ang ating Vice President. Una-una, tingnan niyo maigi mahal ng mga kababayan. So, tinutuligsa nila yung nakaraang mga budget hearing na tapos na. Diba? Tingnan mo yung pagiging wala nilang galang sa pangalawang pinakamataas na pinuno sa ating bansa. Na ang pinag-uusapan lang naman nila ay yung budget 2025 budget hearing, no? Na iyon dapat lang ang pag-uusapan, pero kung ano-ano na mga pinagsasabi, no? Kung ano-ano ang tinatanong, kesyo kasama daw. Pero maliwanag na ipinakita nga ng ating BP na asan dito yung mga tinatanong nyo. Ang pag-uusapan natin yan, kaya ito lang ang isasagot ko sa inyo, no? Kapag hindi 2025 budget hearing ang pag-uusapan, ito yung sagot ko. Pero kung may iba dyan, ay hindi ko sasagutin yung mga bagay. Kasi nandun na yan dumaan na yan, nasa COA na yan, Commission on Audit na yan. Doon kayo maghanap, doon kayo, kasi doon na nila pinasa yan. Kasi nga lang, makikita mo talaga yung mga gusto nilang idiin ng ating Vice Presidente, kung saan napunta yung 125 million, no? Na budget na confidential fund daw. Hindi naman confidential fund yung pinag-uusapan, kundi yung 2025 budget hearing dapat. Yun lang yung dapat pag-usapan. Tingnan nyo lang, napapansin ko lang talaga. Kaso lang talagang buti na lang, no? At matapang, no? Lumaban ang ating Vice Presidente sa mga katanungan. So, siguro sabi nga ni Vice President Sara Duterte, kabulbul na scripted kaya hindi na nila alam kung ano itatanong sa vice. Galit sila, sabi niya, sa kanyang pagsagot kasi ayaw nila yung sagot niya. Kasi ano makukuha mo? Ngayon, pag-usapan mo 2025 budget na yan, di
iyon na isasagutin niya. Kaso lang ipinapakita rito, ano ko sa ating ano, no? Sa mga pamumuno ng sa ating gobyerno, na parang kapag kalaban, talagang walang galang-galang, no? Wala silang paggalang sa pangalawang pinuno ng ating bansa. Sa ibang bansa, hindi yan talaga po pwede. Yung mga ganyang kalidad. Walang mga respeto. Napakahirap, di ba? Na nagpapatakbo ka ng isang gobyerno na hindi ka susundin, kakalabanin ka, hahanapin ka. Keso, pera to ng taong bayan, kayo kaya? Asan kaya yung mga pera ng taong bayan na kinukuha nyo? Di ba? Dapat dito, sa akin lang, opinion ko lang. Dapat, pag ikaw ang pinakalawa, dapat sa pinakamataas na pinuno, di ba? Dapat yung paggalang, binuto yan galang pa rin, anong sistema. Silang problema may freedom daw, no? May freedom. Kaya malaya nagtatanong, at insultuin, marami dyan di ba? Ano bang mga naitutulong ng mga to? Kaya sa mga butante dyan, huwag nyo na iboto ang mga to. Kailangan bagong mukha naman. Huwag nyo na yung sakit sa ulo pag pinapanood mo. Pero binoboto nyo naman. Huwag nyo na iboto Mari. Ano yung tamang tao. Yung kasi yung masyadong ano sa atin, ano. Wala akong ano sa opinion na masyado yan. So napanood ko lang kasi, no. Kaya gusto ko lang magkaroon ng comment. So hanggang dito na lang po muna ngayon, no. Para sa may mga katanungan dyan, no, mag-comment na po kayo at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya, no. Hanggang sa muli, Robert Caballero agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad. Marami po salamat.